Yo, what's up, It's your boy, Rap G is in the house. Yo, nandito naman po ang inyong tagapagpatay at muli na naman tayo magkukulo sa hip-hop world. Ano na nangyari sa hip-hop, mga kabantay? Kuntukan naman tayo. At meron na nasangkot na rapper ngayon sa isang kaguluhan sa Menjola, nangyaring gulo nung nakaraan. Sino ba yon? At ano bang partisipasyon ba niya? Diba? Sa nangyaring kaguluhan sa Menjola. Bakit tayo nadamay dyan? Bakit nadamay ang hip-hop? Ano lang tayo, rap-rap lang tayo. Bakit napunta tayo sa pagiging aktivista ata? Yan. Ano ba masasabi niyo sa nangyaring kaguluhan dyan at nadama yung isang rapper dyan na kabataan din? Kabataan pa ba yung rapper na yan? Yan, hindi ko lang alam, hindi ko sure kung bata pa ba yung rapper na nasangkot diyan. Hindi tayo pwedeng syempre hindi tayo pwedeng manghusga kung ano ba talaga yung nangyari diyan, ano ba yung kaganapan na gusto nilang ipahayag. Kaya lang syempre, 'di ba? Bakit humantong sa kaguluhan na ganoon? Bakit yung mga kabataan pinagsisira yung mga gamit ng gobyerno? Syempre hindi naman papayag ang gobyerno ng ganun na lang, no? Na sisirain yung gamit ng gobyerno galing sa tax nga naman yan, di ba? Galing sa tax ng mga tao yan. Akala, sabi nga ni Yorme, di ba? Akala ko ba gusto niya ng katiwasayan dahil yung mga politiko ninanakawan tayo sa tax, di ba? Kaya lang yung mga nanggulo doon, hindi yata nila alam na yung mga pinagsisiraan nila galing din sa tax ng bayan. Hindi ko pa malaman bakit nila pinagsisira yun, ba't nila sinunog, o bakit nila hindi pala sinunog, bakit nila ninakawan yung isang establishmento doon sa Maynila, no? Kasi hindi naman kasali yun Hindi naman kasali yung establishment na yun sa kaguluhan. Bakit nyo ninakawan, no? Di ba? Ano ba yan? Utos ba yan ng isang yung sinasabing rapper o talagang kagustuhan lang ng mga nakipag-riot ba? Ngayon nasisisi yung isang rapper ngayon dahil isa daw siya sa ang tawag dito, yung nagpasimula ng kaguluhan doon, dahil siya daw yung nag-udyok sa mga kabataan na makisali sa rally doon sa Menjola at manggulo. Yun. At ang balita ko, meron na siyang warrant of arrest. Hindi ko lang alam kung totoo. Magaling sanang gumawa ng rap yung yung rapper na yun. Hindi natin alam kung ano pang nangyari. Wala naman tayo doon. Hindi naman tayo nakisali sa away-away doon sa Menjola. Kaya lang ang masaklap lang doon, syempre yung hip-hop community nadadamay, no? Ba't nadamay ang hip-hop community? Ang lang naman ang hip-hop is maglabas ng sama ng loob siguro, pero sa pamamagitan lang ng pagrarap, hindi sa pakikipag gulo sa gobyerno. Ang ang adikain ng hip-hop is ipahayag yung saloobin, no, ng isang rapper, pero hindi para manggulo. Yun ang opinion ko, siyempre. Kasi lalo ganyan yung mga kabataan na di ba, nasangkot sa ganyan ngayon, hindi nila alam paano nila lulusutan yan. Paano ngayon, di ba? Mangyayari sa inyo, kung meron man nag-aya sa inyo sa ganyang sitwasyon, dapat sila din yung tumulong sa inyo para makalaya dyan sa kinalalagyan nyo ngayon, di ba? Kinalalagyan ng mga nahuli.
saklap ng nangyari sa mga kabataan diyan kasi parang nagamit na nga sila pa yung nasa kulungan. And yung rapper na sinasabi ngayon, ano kayang mangyayari doon sa rapper na yun? Hip hop gangster ang tawag sa kanila ng mga pulis no? Yun, saklap ginagawa sa kanila ngayon. Hindi makapasok yung mga magulang ng mga bata doon. Anong ngayon ang katingin yung ginagawa sa kanila doon, diba? Although kasalanan talaga ng mga ng mga kabataan yun. Paano ngayon? Siyempre galit na galit si Yorme sa ginawa ng mga kabataan na yun. Sabi nga niya, malaya kayo magpahayag ng niyo sa Maynila, kaya lang hindi pwede yung sisirain niyo yung mga gamit dito sa Maynila o manggugulo kayo sa Maynila. Siyempre siya nasa pangangalaga niya yung Maynila Tapos yung mga pulis parang may nabalitaan ako, nasaktan. Paano yun? Di ba? Paano ngayon ang mangyayari sa mga ng bugbog doon? Hindi naman kasi kukunin ng mga ng mga otoridad yun ng gobyerno yan, mga nakakulong ngayon doon kung wala silang ebidensya, di ba? Ngayon pinapakita nila na saka yung mga nanggulo doon parang sinundan sa camera yung mga simula doon sa kinuhan nila hanggang sa naghubad ng maskara yung iba. Yun, nahuli sila. Kaya ngayon yung mga magulang na nandun, magmamakaawa kay Yorme, napakawalan na sana yung mga anak nila, hindi naman daw alam ang ginagawa nila. Siguro talagang hindi nila alam, pero kasi alam mo yung magulang kasi hindi naman pwedeng bantayan din yung anak nila ng 24 oras kaya lang sa kanila talagang babagsak ang sisi nun. Kasi parang hindi napangalagaan mabuti ng magulang ng mga anak nila, kaya nakisali sa ganong klase ng awayan, diba? Hirap ng sitwasyon ngayon ng mga magulang. Siyempre sila yung nasasaktan, hindi nila alam kung kumakain ba yung anak nila, hindi nila alam kung sinasaktan ba yung anak nila, diba? Sa loob ng kulungan. Ako naranasan kong makulong, pero siyempre naranasan ko rin kung ano yung kinakain doon, naranasan ko rin kung ano yung ginagawa doon kapag nakukulong ka. Siyempre may ka talaga doon, may aabutin ka talaga ng takal doon, tsaka pupuk sa loob ng kulungan. Hindi pwedeng hindi. Siyempre mga bata pa yun. Siguro iyak-iyak yung mga bata doon, no? Ibang bata doon na kung nakakulong man sa kulungan ng mga matatanda yung mga bata doon, naku po, kawawa talaga yung mga bata doon. Ngayon, yun siguro yung sinasabing disiplina, libreng disiplina mula kay Mayor na pwede mangyari sa mga bata. Kasi para sa akin ang hirap makulong doon, ang hirap makulong sa kulungan, mapit sa kulungan. Kaya nga mas maganda pang manahimik ka na lang kaysa magtapang-tapangan ka pa. Diba? Kasi perwisyo talaga yun, perwisyo sa buhay mo kapag pag nakulong ka, tapos siyempre hindi lang ikaw yung mapiperwisyo, pati yung ibang tao mapiperwisyo mo pa pupuntahan ka pa ng magulang mo, kapatid o ganyan, diba? Kung sino man yung sa'yo, may concern sa'yo, diba? Kaya mahirap magtapang-tapangan kung hindi mo talaga kaya yung sarili. Yun lang ang opinion ko sa mga nangyari sa kaguluhan sa Menjola, at nadamay pa ang hip-hop community na hindi naman siguro dapat na madamay. Hindi natin alam kung sino-sino pa yung mga ibang sangkot doon. Pero sabi kung hindi lang daw yung rapper na yun. Marami daw na may kasabot na politiko,
may kasabot na hacker, may kasabot na businessman na incheck. Yun, no? Hindi natin alam ano bang totoo sa ano. Abangan na lang natin, no, mga lalabas. Tapos etong yung rapper nga na sinasabi ay may warrant of arrest na raw. So, ano bang opinion nyo sa nangyari dyan sa Menjola, kabantay? So, comment lang kayo. Basahin natin yung comment nyo. Okay yung comment nyo, di ba? Or marami yung nag-comment dito sa natin, sa ating Rap Guard TV. So, peace! Rap G's in the house, yo!